Okay, oh? So there's something in Five of Pentacles. May tungkol about sa pera. Now there's something Nako. financial loss. May tungkol, unang arangkada pa lang, may tungkol agad sa pera. Para maging vlogger ni Pangulong or maging vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun yung mga panahon na yun. So doon, eto na nga. Inoopera na ako ng 150,000. Wow! At grabe pa yung panguutos na ginagawa sa akin nun. Grabe yung panguutos, sabi sayang yung channel mo, tsaka sayang yung yung mga banat mo, ang galing mong bumanat, ganun-ganun pa. Talagang, alam mo yun, talagang kakaiba ka, Jay. Iba yung style ng vlog mo. Sa bank accounts ng mga banking institutions, ng mga bangko. And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments, no? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson, kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. So bagay hindi po bago yung sinabi niya kanina kasi Yan ang mali, kita nyo? Ha? Trabaho na ba ngayon ng senador ang habulin? kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa Tama, ating bansa. tama, senador. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, yan. Yung minion na yan, pangalan niyan ay Melvin. So, Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, ito ho pala. Ito yung nangyari kay Ate Mima. Meron ho nakapag-tarot reading. Meron hong bali-balita na may involved daw di umano. Ewan ko ayon sa video. Tayo ho ay nagbabase sa video at hindi tayo nagdadagbawas dito. At yung mga lumalabas ho na balita patungkol dito kay Boss B, matindi na ho ang balitaktakan. Yung magkakasama ho ata di umano ay nagbibigay na ng kani-kanilang mga panig at katotohanan. So alamin natin may part 2 na nilabas itong si Boss J o si Sir J. Guevara, kung tawagin nila J. Guevara TV, ay meron ho siyang panibagong video na ilalabas kung ano ang pagkakanilan at kung sino ho, mayaman ho daw talaga ito. Yung Boss B na yan. At pasaringan. Ewan ko kung pasaringan ito. Attorney tuloy. Senador Alan Peter Cayetano ho, nagsalita na ho patungkol dito sa aligasyon na meron daw insertion itong si Senador Alan Peter Cayetano patungkol sa pork barrel insertion na hinayag sa Manila Standard ba naghayag nito? Binigyan din ni Lacson ang umunoy 6.79 billion budget insertion ni Cayetano sa ilalim ng 2025 General Appropriation Act o GAA. Talaga ba? Nagkaroon ng insertion? Para saan ho ang insertion na ito? Alamin natin yan maya-maya. Sa dulo ng ating video, syempre, yung shoutout segment natin. Andiyan po yung join button. Kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, pumindot lang po kayo. Rekta tayo dito sa lumalabas ho na, ito yung makikita nyo yung video, yung nasa screen nyo, meron hong tarot reader dyan, na binasa niya. Meron hong involved na mga lalaki, may involved na pera, at yung pagpaplano, kayo na hong bahala humusga. Simulan natin ito. And of course, rest in peace sa'yo, no, kung asan ka man naroroon, no, magbigay ka ng mas matalas na information upang matukoy natin ang maaaring mahagilap natin sa energy mo, no, kasi 3 days kasi pa yan bago niya malaman talagang wala na siya sa katawan lupa niya. Okay, ha? Kumbaga, 3 days kasi yan, 1 to 2 days wala pa. No, kumbaga, nasa pa siya, stages pa ng hinahanap niya pa yung sarili niya. Ganun po yun, ha? Parang totoo nga yung sinasabi nitong nagbabasa ng tarot. Yung card. Parang napanood ko na rin yan yung ganyang sitwasyon na ilang araw bago niya malaman kung
nasa langit na ba siya o hindi siya tatanggapin sa langit. So matotal, ang kasagutan niyan ay nasa card. Kayo kung kayo ho ay naniniwala sa mga ganito, wala naman ho masama. 'Di ba? Ang masama ho ay yung nagka-card ka at nagsusugal. Pero itong pagbabasa, at alam naman natin, meron ng paglilinaw at meron naman talagang connection, tignan natin. So guys, Angels Purple, give me information. Alamin natin na tuklasin natin maaaring mahagilap natin sa energy niya. Okay, so there's something at Five of Pentacles. May tungkol about sa pera. Now, there's something Nako. financial loss. May tungkol, unang arangkada pa lang, may tungkol agad sa pera. Yung lumalabas ho sa social media, yung pagtatalo sa 2.5 million na hatian o Indianan ba o tawag nila, onsihan ba? Hindi ho kaya napapaloob dito yung involved na pera na nakita nyo sa inyong barahan? Nagtatanong ho lang kami. Kasi may nagsasabi na hindi naman ho onsihan Lalabas naman ho sa investigasyon yan. Kaya wag ho kayo matakot. Doon sa lumalabas na group chat, pag ho naimbestigahan ng eksperto yan na meron talagang involved na hatian, mapapangalanan at mapapangalanan. Kaya alamin natin dito kung ano ba yung 2.5 million na naka-question at napapag-usapan sa social media. Something crisis or something isolation. So, mayroon ditong about sa pera, no? Yun talaga, there's pera two talaga. ones by choices. No, kumaga, meron ditong bagay na, pinagpilian, something like that. Now, there's a choosing path. Now, let's see. Kumaga, naramdaman niya na yun nagkaroon siya ng sense na should I go, should I stay? Dun sa bagay na yun, o pupuntahan niya na yun. Na parang, kumaga, meron siyang pinuntahan na maaaring iniisip niya kung mag-go ba siya o hindi. Hindi siya nakinig sa instinct niya. And there's something at Ten of Pentacles. So, there's something about sa family. Now, there's something a long-term success. Now, meron siyang, kumbaga, pera talaga na maaaring makuha ng family niya. So, yun. Now, there's something at Ten of Pentacles. Now, sabotage! May sumabotahe sa kanya. Nako, ano yan? Now, there's a betrayal. Kung nakadapa siya nung namatay siya, diba? Nakadapa siya. So, there's a possibility na makuha niya yung justice. Yun. There's something with a knife. In fairness naman sa nagbabasa syempre, deserving naman deserve naman ng bawat tao na nababawian ng life. Yung kung halimbawa karumal-dubal at hindi may paliwanag kung ano yung sanhi ng ikinamatay o ano ba yung talagang pinagmulan, deserve naman siguro nila talaga yung justice. Sige, tuloy natin. No, there's something anxiety, sleepless. So, meron ditong bagay na parang papasok daw, no? Sa panaginip ng taong gumawa or taong, kumbaga, nagbalak sa kanya. So, yun. Or gumawa ng hindi maganda sa kanya. There's a kind of sword. Ang galing. May sumabotay at or something betrayal, no? Let's see additional messages. And represent with the sun card. Ibig sabihin matutukoy. Matutukoy kung sino tong gumawa sa kanya ng hindi maganda. The Five of Pentacles represent with the Five of Cups, something disappointment. Na meron about sa na disappoint, no? Maraming eksena dito sa likod niya, no? Maraming bagay na parang kumbaga nangyari, no? May mga behind the scenes pa tungkol sa kumbaga may mga it's either may mga utang sa kanya or mayroon tungkol about sa pera, ganun. What is the Two of Wands? Represent with the Seven of Swords. Now, there's a sneakiness. Ibig sabihin may nagsusubaybay na sa kanya. There's a sneakiness. No? Talagang mayroong, kumbaga, nagsusubaybay na sa kanya dito. No? Naramdaman niya na kumbaga kung go niya ba o hindi. No? At meron din dito maaaring nagsinungaling sa kanya. Nako. Maaaring may man nagsinungaling sa kanya. Sino Now, the kaya? Ten of Pentacles represent with the Seven of Cups. Confusion. Na mayroong something confusion or meron dito akong nasisense na or nafe-feel na parang may magulo. No? About sa family matter. Let's see, what is the Ten of Swords? No, may pamilya na ba siya? May asawa na ba siya? May anak na ba siya? Hindi ko kasi siya, wala kaming, kumbaga, hindi ko siya kilala talaga totally, ha? Kaya, nag-ano lang ako dito. With the King of Pentacles.
In reverse, no, there is something about sa, oh, ay, meron talagang nag-trader sa kanya dito. Oh, lalaki nag-trader sa kanya. Ayun na. Parang totoo nga ano yung lumalabas doon sa unang mga inuulat ng mga media na merong oo, meron nga ito palang lumalabas ayon sa mga vlog, sa mga balita. Oo, mostly napanood natin sa mga vlog ng mga kaibigan niya na meron na pala itong dating kinakasama, which is yun nga yung magpupulis daw di umano na kinasuhan ng ano ba ito yung oo, para hindi makapagpulis. Nakalimutan ko na sa dulo na ng dila ko eh. Basta yun na, adultery ba? O kung nagkamali man ako, pakikorek ka. Ano bang kaso yung kinaso niya? Which is, nakulong ho yung lalaki. Nakulong yung lalaki at nag-bail lang. So ngayon, ito may lumalabas sa basa sa baraha, may nag-tridor. Ito ba yung usapin ng 2.5? Usapin ba ng pera ito? Tuloy nga natin. Now, there's a King of Pentacles reverse. So, meron about, merong tungkol sa pera, no? Pera talaga. Yung lalaki na to. No, it's either binayaran or may something about doon. With her, Ayun na. Oo, something binayaran about pera, about pagtatraidor. Oo, kasi nga, di ba, kung mababasa nyo yung mensahe, which is lumabas sa social media, yung palitan ng mga mensahe, maliit lang ang kalookan. Yun, yung huling yung huling message. 'Di ba? Yun talaga yung nakita natin na huling message. So, alam niya kung saan nga nakatira. Eh bakit 'di ba? Doon at lalabas na kakilala. So, kung involved nga ng pera dito, hayaan natin yung mga investigador. Sila ang magbigay ng final statement dito. So ito naman napapag-usapan lang ayon niya sa mga lumalabas na video. card. Now, there's a spiritual awakening. So, merong bagay na parang lilitaw dito na malalaman pa rin talaga. No, kung sino tong tao na to. May pag-uusig ha. Now, there's the Sun card. Pati yung no, malalaman talaga eh. With the 9 of, there's a slow and steady. So, unti-unti, lalantad daw. Unti-unting malalaman daw. So, mabibigyan siya ng justice. Now, there's a Sun di card. good and for there's the her. Nine of Pentacles. So, let's see what is additional messages dito. With the 5 of Pentacles, the 5 of Cups, now there's something on the 8 of Pentacles. Now, may about sa kanyang trabaho. O, may about sa kasi vlogger siya, di ba? So, there's a possibility na maaring there's something connected doon. No, konektado doon. Let's see what is the 2 of Wands. Nabanggit din ha, na parang konektado Represent doon. what? Represent with the 3 of Wands. Now, there's a waiting for soul, waiting for ship. So, meron ng, kumbaga, naramdaman niya na yun eh. No, mayroong, kumbaga, hinihintay na lang na maganap yung bagay na yun. No, ibig sabihin talagang there's a plan. Na plano talaga. And of course, there's the judgment. No, kumbaga, mayroong paalala eh. Na parang mayroong ditong warning or red flag. No, na maaaring nangyari. Nako, may warning na pala. Ibig sabihin, may babala na pala sa kanya. Ano kaya yung naging sinyales para babalaan ito si Ate Mima? Kayo ho ba? Ano ho yung siguro na nakikita nyo rito na binigyan na siya ng babala? Oo. No, hindi lang siya talaga hindi lang siya nag-pay attention. Nako, yun na nga. Pag may lumabas na lovers dito, maloloka talaga ako. Now, there's something a chariot card. There's an action movement. Magkakaroon ng changes sa development dito. So, magkakaroon talaga ng, kumbaga, pagkilos at paggalaw na malalaman kung sino tong lalaki na trumidor sa kanya. Now, there's something at temperance in reverse. There's an imbalance. No, talagang meron distractions dito. So, merong bagay na parang, kumbaga, gustong i-distract or parang gustong sirain yung situation or something. Na parang guluhin yung eksena. Parang That is the nangyayari Sun na ho card, the ata Knight of siguro. Pentacles. Kasi kung halimbawa ang lumalabas sa hula dyan sa baraha, merong nag-tridor, na-issue ang pera, parang may something to distract. Ano ho kaya ang nangyayari? Para guluhin kung ano yung... kasi biglang, bigla lang ho napanood natin yan. Di ba? Wala tayong kalam-alam yan. Sino ho ba ang unang nagbalita ng mga yan?
Ito lang napanood lang natin itong video na ito kasi talaga nakakapaniw. Ako ho naniniwala ako dito sa tarot reading. Oh, may iba hong tao na hindi ho naniniwala. Meron hong tao naniniwala. Kahit matagal na panahon na papractice tong mga gantong bagay, nangyayari sa totoong buhay yan. Lalong-lalo na yung mga yung tinatawag na mga espiritong yung mga ganon-ganon, yung mga nagbabayad ng mga witch. Totoo ho yan. Kaya kayo, ingat-ingat ho kayo, lalong-lalo na doon sa mga taong may maraming inggit sa katawan. Yun ang problema. So, tuloy natin to. Represent with the Queen of Wands. Very confident siya eh. No, confident siya dito. Totoo naman, And confident naisip naman ako, siya. There's something a big shot and big money coming in. So, meron about sa pera talaga dito, no? Kumbaga, meron ditong disappointment. Oo. So, parang merong may pag-o-offer sa kanya ng pera pero yung tinanggihan niya. Something like that. No? Hala, ibig sabihin, may offer na naman. Yun ang sabi, na parang tinanggihan. Sino kaya nag-offer nun? Kasi hindi biro yung 2.5 million, tapos ito may panibagong offer daw, sabi sa video. Oo, sino kaya? Alam naman natin kung saan partido at pumapartido, nakikita naman ninyo kung saan sila. Ngayon, ang tanong doon, sino? Additional messages. And there's a Three of Pentacles. Ay, may mga nakahalubilo siya. No, there's a collaboration. May mga nakahalubilo siya dito na hindi niya alam na mayroong nagtitik-tik na sa kanya behind the Ayun na. scenes. No? There's a plan talaga. And the Knight of Wands, no, there's something perseverance. No, kumbaga meron ditong about sa parang pinagtsatsagaan, ganon, or parang merong bagay na parang kumbaga gustong may sa katuparan, no, gustong mag-succeed dito. Talagang no, meron ako na sense dito sa side ng family, no? No, Na meron din sa merong side. Eksena, no? May something issue. And of course, there's a tower moment. Now, there's some major changes. Kung may anak na to, may asawa na to, or dating karelasyon, there's a possibility that there's something connected doon. Nako, yun pa. With the tower moment, there's some major changes. Na meron talagang chaos, no, disaster. Talagang balak na, yun siya talaga. Nakita niyo yan, no? Nakatumba, tao yung nakadapa, no, na maraming sword. Ibig sabihin dito, traitor talaga. May Tomb Raider sa kanya, no, para pabagsakin or talagang sirain siya dito. May nagko-control, lalaki. With the King of Wands. Oh, galit na galit. Oh, there's something galit na galit ng lalaki na to. May lalaking galit na galit sa kanya. Galit na galit sa kanya. That's the additional messages. Now, there's something at Two Pentacles. Okay, there's a struggling. So, meron ditong parang nag-i-struggle siya ngayon. Meron siyang pinagdadaanan as of now. So, may mga circumstances dito na parang, kumbaga may mga nakasama siya at nakahalubilo siya na hindi niya alam na itong tao na to ay maaring merong hidden intention. Something like that. Yun. So, let's see. Additional messages. Ayan, mahirap yung ganyang grupo-grupo. Totoo yan. Napakahirap niyan. Hindi mo alam kung sino yung sasamahan mong grupo. Lalo na meron na i-involve. Sabi sa video, may mga na-involve na pera, may mga offer. Alam niyo, pag kayo pumasok sa ganyang sitwasyon, hindi na ho kayo makakaligtas at makakawala dyan. I mean, hindi na kayo makakawala. Kung gusto niyo umalis, siyempre, ibang usapan na. Diba? Kaya, pag yan, halimbawa, kasi kung may offer na pera, ibang usapan na yun eh. Unless na lang kung talaga namang ginagawa mo yan para talaga sa tulong mo doon sa taong gusto mong tulungan. Like pagsuporta. Sa pamamagitan ng pagbablog mo, masusuportahan mo sila. Yung gusto mong ipanalo. Pero kung involved na ho ang pera, gaya na nasasabi sa video, parang pumasok ka na ho sa isang grupo na mahirap na takasan. Ngayon, ito, usapan na. Tatlo yung pag-uusapan natin ngayon. Itong part 2 ng Boss B. Kasi meron din itong connection doon sa 2.5 million na lumalabas doon sa social media na merong, ayun nga, may lumabas na hatian, onsihan, o whatever you call. Ngayon,
Oo, part 2 ni Boss J, sa kanyang experience na naalukan siya o what you call this na-offeran siya para lang siraan ang dati si Bibi Sara. Oo, kailangan mong murahin-murahin, babayaran ka ng pera, buwan-buwan at may pasasakyan pa. Ito ho yung part 2. At pag-usapan natin ulit, part 2, itong about kay Boss B. Sino nga ba si Boss B? So, yung ibang mga detalye, nasa YouTube channel ko na J. Guevara TV. So, doon nyo na lang panoorin. Medyo magulo lang ako ng konti magkwento, pero lahat naman yun ay totoo. No? So, pinakita natin ito. Ibig sabihin na yung lumabas na balita, yung lumabas na mga expose nito ni Sir Boss Jiggy ba, katotohanan. Paano hindi magiging katotohanan, sabi ni Aling Ledesma? Meron siyang proof na kasama niya sila dati. Kasama niya yung mga kagrupo niya dati o yung mga kasama niya sa pagdedepend sa TBJ. Tuloy. Yung video ng unang meet kay Boss B. No, ulitin ko kasi may mga nagre-react diyan na na mga kasamahan ko dati. So okay lang naman mag-react sila, wala akong pakialam. Na kasinungalingan daw yung sinabi ko. Ang liwanag naman ng sinabi ko na hindi ko alam kung pati rin ba sila kinausap, pati rin ba sila ay private talk nung panahon na yon. Pero etong si Boss B, hindi rin talaga to basta-bastang tao. Ikaw ba naman, naka-monster truck ka na kulay dilaw, na halos sakupin yung halos isang buong kalsada? 'Di ba? Etong si Boss B. Oo. At kasama niya yung kanyang tomboy na secretary. At ang isa sa mga bataan ni Boss B ay etong anak ng isang senator na isang kilalang personalidad na rin ngayon. So kilala niyo yung anak niya at kilala niyo rin tong senator na to. Ngayon doon sa time na yun, pangalawang beses kaming pinatawag at doon pa rin sa MOA. Pero hindi na sa Hard Rock, kundi sa ibang restaurant. Doon na mas tumindi yung pangaalok na talagang kung sa iba-iba ay hindi mo talaga matatawaran dahil alam mo yun, sobrang laki ng inaalok na pera. So kung sa mga loyalistang tanga, baka hindi na magdalawang isip yan, baka umuho na agad. So doon sa pangalawang restaurant, doon na talaga nagkaroon at harapan ko siyang nakita. No? So doon sa una, medyo hindi ko siya masyadong nakausap, hindi kasi masyadong maraming tao. Dito sa pangalawa, talagang face to face with Secretarying Tomboy. Ulitin ko etong si Boss B ay kilalang-kilala ng isang senador na may anak na isa ring kilalang personalidad. No? Na sila mismo yung unang nag-recruit sa amin or sa akin para maging vlogger ni Pangulong or maging vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun yung mga panahon na yun. So doon, eto na nga. Inoopera na ako ng 150,000. Wow. At grabe pa yung panguutos na ginagawa sa akin nun. Grabe yung panguutos, sabi sayang yung channel mo, tsaka sayang yung yung mga banat mo, ang galing mong bumanat, gumaganon-ganon pa. Talagang, alam yun, talagang kakaiba ka, Jay. Iba yung style ng vlog mo. Sabi niya, yun yung pagkakasabi. Sabi ko, inuuto pa ako nitong hype na to. Akala niya siguro, pagkasabi niya ng 150,000 per month ang ibibigay sa akin, at may protection pa nga ako, na hindi ako makakasuhan, hindi ako makukulong kung banat-banatan ko daw ang mga Duterte. So, kaagad ulit akong humindi. Pumasok sa isipan ko na dati akong construction worker, dati ako nagtitinda ng isda, dati rin ako nagbasura, na masura. So, kayang-kaya kong maghirap, kayang-kaya kong magsakripisyo, kayang-kaya kong magtrabaho ng mahirap para lang kumita ng pera.
Kaya-kaya ko magpawis, magbilad sa araw para kumita ng pera at hindi para ibenta yung dangal ko. Yun natumbok mo. Palakpakan natin to si Boss J. Ibang klase ho yung prinsipyo ng mamang ito. So, hindi ho matatawaran ha. Bakit? 150,000 just in just 1 month, every 1 month o every payroll may 150,000 ka. Sisiraan mo lang. Ang mga Duterte. Kung ikaw ay mahina ho, kakapit ka. Kaya nga maraming kumapit diyan eh. Marami hong kumapit. Napansin natin kasi yung iba dyan, mga kakilala rin natin. At yung mga kakilala rin natin na yon, hindi ko alam kung magkano yung offer doon. Pero, ngayon, nagsibagsakan ho yung kanilang mga mumunting bahay. Hindi na ho sila ngayon. At bumalik na ho sila sa pagre-reaction sa mga Duterte. Ibig sabihin, nasira lang kasi wala ho naniniwala sa panggulo nila. Walang naniniwala sa kanila. Nasira ang mumunting bahay. Back to realidad, which is sa mga Duterte talaga sila. Yun ngayon ang topic nila. Yun ngayon ang pinagtatanggol nila kasi walang manunood sa kanila eh. Dahil ang tao galit na galit eh. Galit na galit, lalo na pag sinisiraan ng mga Duterte. Totoo naman, di ba? Pag narinig nyo na sinisiraan si BP Sara, nagagaliiti talaga tayo. Di ba? Ngayon, yung mga pulangaw, dilangaw, bulangaw na mahihina, yung kapasidad ng pag-uunawa sa mga bagay-bagay, kumakagat sila. Kaya, bilib na bilib ako dito kay Boss J, kay Sir J, kasi hindi siya kumagat. Totoo yun. Totoo yan. Alam nyo bakit? Kung naaalala nyo yung kasagsagan ng kampanyahan sa Maynila, siniraan din ng grupo, yung dating grupo nito ni Boss J, itong yung tumakbong mayor diyan sa Maynila. Which is, nakita rin naman natin. Kaya ngayon, nung nakita ko yung tao na sinisiraan, wala namang ginagawang masama, ako nagrebat na rin doon sa mga naninira. Which is okay naman. Naipanalo naman yung mga bagay-bagay. Kasi maliho yung siraan mo ang isang tao na wala namang ginagawa sa'yo. Tama, di ba? Kaya Boss J, tuloy mo lang yung prinsipyo mo. Magaling ka talaga. Yung dignidad ko sa halagang 150,000 per month. At medyo kinabahan din ako nung time na yun kasi parang iba eh. Alam mo yung feeling na parang sindikato ka Yun na. na nga eh. Tama. Pera nga ng ganito para lang banata mo yung isang tao na hindi naman bukal sa kalooban mo. So, sobrang ang sagwa. Tama. So, ayun yung pangalawang meet namin ni Boss B. No? At talagang diyan ko siya nakilala, diyan ko siya basta meron siyang monster truck na kulay dilaw at sa kanya mismo yon. No? Sa kanya mismo yon. At yung sekretaryong tomboy, isa yan sa mga nagdadala ng pera sa mga vlogger. So, yan may kulo na kayo. At kilalang kilala siya ng isang senador dyan na tuta na rin nila ng kanyang paano ko ba sabihin? Mahirap na, baka madulas. Siyempre, kaso yan. So yun mga banateros, no? Basta naniniwala tayo dito kay Boss J. Alam naman natin merong offer. Actually, talagang ilalabas naman ni Boss J sa part 3. Yung screenshot, Boss J. Ilabas mo na yung screenshot. Tawid tayo dito sa issue ng insertion daw ni Senador Alan Peter Cayetano. Bakit ganun? Pag kayo natutumbok, gagawa kayo ng issue para naman siraan si Senador Alan Peter Cayetano. Ang gusto lang naman namin ni Senator Alan Peter Cayetano, imbestigahan nyo yung flood control. Bakit napupunta kay Senator Alan Peter Cayetano ang issue ngayon? Di ba, kineleksyon ni dating Senador Ping ang flood control project sa Taguig sa pamamagitan ng pag-akusa na ang mga ito ay ghost project o peking proyekto. Ang isyong ito ay bahagi ng matinding sagutan sa pagitan ni Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Detalye mo nga yan. Hindi naman si Senator Alan Peter Cayetano ang humahawak ng flood control project na yan. Bakit kailangan nyo sa kanya isisi na naman? Sino ba ang may hawak niyan? Di ba DPWH? Katuwang niyan yung mga congressman. Sino ba ang congressman ng Taguig? Hindi naman si Alan Peter Cayetano.
Marami ho kasi ngayon, yung mga bulager nila, ito na. Papakalat na meron daw nilustay na 6.79 billion insertion. Anak kayo ng bugi. Kung meron mang ganyan na budget, tanungin nyo yung DPWH, sila ho makakasagot niyan. At tanungin nyo, yung congressman, alam nila yan. Bakit isisisi nyo sa 2025 insertion budget? Kayo nagpapasa niyan, yung Panggulo nagpapasa niyan at nag-a-approve. Anak ka na ng bugi naman, no? Diba? Issue sa city engineer. Pati city engineer, dinadamay pa. Nagkaroon ng mainit na word war sina Senador Ping at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano noong Hulyo 2026. Ito'y matapos questionin ni Cayetano pagtaas ng network ni Lacson sa kanyang salin at ang takbong investigasyon sa Senado. Hindi naman ho kini-question yung salin. Yung flood control issue dahil sila yung chairman. Diba? Nasa grupo nila yung chairmanship ng Blue Ribbon. Yun naman ho talaga ang dapat. Imbestigahan kung ano yung napapag-usapan sa flood control issue, yung mga dorobo, yung mga maleta gangers. Diba? Kaya ito, sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, sa kumakalat na isyong ito. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo... Hindi to. Ito yung ano. Wait lang. Tuloy pa rin natin. At ang gusto Ito yung Senate President issue. Tuloy pa rin natin. Tapos papasok natin yung issue ng yung insertion daw di umano. grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero So isa na rin yan, yung issue na yan. Dahil tinatago nila yung issue ng flood control, wala nga na imbestigahan, na the big fish. Walang the big fish na humarap. Ilang buwan ho, nasa kanila yung chairmanship ng Blue Ribbon at siya mismo yung contemporary, walang nangyari. Ito, Senador Alan Peter Cayetano, sasagutin lahat ng issue. Blessed Sunday, everyone. Magandang tanghali. Maayong udto sa kaninyong tanan. God bless you this Sunday. Ang biblical principle po na pag-uusapan natin is kung ano ang ating itatanim, yan po ang ating aanihin. So I know a lot of people agree. Some, maybe few, maybe many people disagree with some of my political stand or marami sa aking mga political stance or stand. Ang importante po, nagkakaisa tayo sa direksyon ng ating bansa. Una, sa pananampalataya sa Diyos. Tama naman Pangalawa, po. sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. And always remembering that whatever we do now, aanihin po to natin, pero aanihin po talaga to ng next generation. No? So siguro ba before 2 o'clock po, I'll have a longer broadcast. Actually, I'm testing. I treated myself to a new microphone kasi pagka ganito yung style kong mag-vlog. Maganda kasi dahil nababati ko kayo. Leia Okada from Japan. Yan. Ano po ang sasabihin nyo pag nakakita kayo ng magandang Japanese in the afternoon sa Japan? Ano po sasabihin nyo? Sabihin nyo, magandang hapon. Gandang hapon po. Yeah. So, Miss Okada, hello. Dudley Sapar, Crisel Dodor, Leia, hello dyan sa Japan. From California, Kathy Rabaya. So guys, ito yung mic. Trinit ko sarili ko para meron, wala nang umangal sa sound. Tinetest ko ngayon. I'll probably just have my coffee, reviewing. Mabigat kasi yung pag-uusapan bukas, yung supina sa Anti-Money Laundering Council, yung records nila, doon po sa BIR at saka doon din po sa bank accounts ng mga banking institutions, ng mga bangko. And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments, no? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. So bagay hindi po bago yung sinabi niya kanina kasi. Yun ang mali, kita nyo? Trabaho na ba ngayon ng senador ang habulin?
Dahil nasupalpal lagi. Kasi hinahanap lang naman yung investigasyon, hindi nila maibigay at hindi nila mailatag. Kaya ay, alam mo naman pag abogado, 'di ba? Hindi pwedeng ganun. Kailangan ilatag sa taong bayan ng katotohanan. Hindi naman pwede kay Senador Alan Peter Cayetano na baliwalain lang ang lahat ng mga bagay-bagay na dapat malaman ng taong bayan. 'Di ba? Magaling nga at may mga senador na ganito eh. Ilan na lang ho sila dyan. Kakakonti-konti na lang talaga sila dyan. Yung iba, nakasapi na sa mga grupo-grupo na yung iba dyan. Talagang kung masasabi mo talagang oo, sila na ho talaga ang humahawak ng Senado. Pero hindi nila kaya yung magaling na senador na si Senator Alan Peter Cayetano. Iba ho ang kalidad ng abogado at sa mga nagmamarunong lang. Ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo, except that tumampi ka agad sa kanya. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig to the best of Hindi, our knowledge. actually wala naman talaga. Ang katanungan nga, Senador Alan Peter Cayetano, ang katanungan, sino ho ba ang may hawak ng flood control? Sino ho ba ang congressman ng Taguig? Bakit na naman sa inyo binibintang? Yan ba ang kailangan para masabing merong issue rin ang Taguig? Nako, pumunta ho kayo sa Taguig. Yung mga senador, baka makita nyo kung ano ang kaganda. Yung mga park na pinagawa doon, talagang elegante. Yung mga tao, marami hong natulungan. Pumunta ho kayo doon sa bagong munisipyo, bagong city hall ng Taguig. Which is katabi ho yan ng Grace Mall o yung condominium. Elegante ho. 4th floor. Anak ka ng bugi naman. Tapos sasabihin nyo may insertion at may flood control. Tignan nyo ho yung mga ilog. Mga may naka-file na mga malalaking bakal. Tapos sasabihin nyo may issue sa flood control. Saan ho ba ang binabaha? Nagtatanong lang ho kami. Ilang beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang aanihin. Kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. Tama, Senador. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan So, let's talk about kasi sabi na relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson, pero sayang oras if it's going to be about him or me or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control? Saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya? Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files. Diba? Totoo naman, hinahanap po ng taong bayan itong usapin, investigasyon ng flood control. Wala ho silang ginawa. 8 months in the making, paulit-ulit na lang ang birada nila kasi ayaw nga nilang imbestigahan yung kanilang mga amo, di umano. Kaya kung umabot sa video ng ating ito, ako naman ay maglalambing. Gusto niyo ba ituloy pa natin to? Alam naman natin na paninira lang lahat na naman ang ginagawa. Nitong ni Pingping, dito kay Senator Alan Peter Cayetano, mantakin niyo flood control daw sa Taguig. Napakaganda ho ng Taguig. Kung ikukumpara niyo doon sa mga binabaha dyan sa Quezon City, dyan sa mga area ng mga talaga, wag na tayo manira ng mga ibang lungsod. Alam naman namin kung anong target nyo. Kagaya na sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Tuloy pa natin, sige. Usapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to
entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan, nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulungan. Sir, totoo ba yung away niyo mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Kaya, oo nga sir, pero parang, so I realized that to many people, disbelief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanon din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? Ibig sabihin, Senador, traidor ano? Tama. Sabi ni Aling Ledesma yan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Pakisubscribe nyo si Mang Banat. Siyempre, pakisuportahan na rin yung kanyang video. At dito na naman tayo sa shoutout segment natin. Shoutout kay Ma'am Damanusan, Ma'am Malu, Survivor Mix Club, kay Nelson Lascaño, Elisa Namok, shoutout po sa inyo. Francisco Hirlim, Santiago Hagusan, shoutout po sa inyo. Benjamin Layan, Mariano Igahara, shoutout po sa inyo. Lu Castro, Edgardo Tolentino, shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. Ivan Hona, Enik 6837, shoutout po. Lilibet San Fernando, shoutout po sa inyo. Ingwen Da Vinsalvo, shoutout po sa inyo. Manuel Gontiñas, shoutout po sa iyo. Manuel de la Cruz, shoutout po. Brian, shoutout po sa iyo. Elena Armado, Rolando Dewangan, shoutout po sa inyo. Adoracio Nes Espirito, Edgar Rutiza, shoutout po sa inyo. Dulce Mores 8583, shoutout po sa iyo. Brian Melissa, Shakina Jose, shoutout po sa iyo. Jose Bandolon, shoutout po. Rowena Cruz, shoutout po sa inyo. Ramil Nuesa, Rodolfo Quijano, shoutout po sa inyo. Sinaida Monghe Alger, shoutout po sa inyo. Bernadette Codera, shoutout po sa iyo. Rosario Sanchez, shoutout po sa iyo. Ronnie Datukon, Papadoy Taxer Reyes, shoutout po sa iyo. Daroy Monde, shoutout po sa iyo. Mercado Reyes, Elisa Namok, Josephine Padua, Kriga Corisan, shoutout po sa iyo. Milagros 7308, shoutout po sa iyo. Antonio Cabilin at Gerarda Asena. Lolo DC Cosilla, shoutout po sa iyo. Kiko Man Vital, shoutout po sa inyo. Henry Sagiras, Virginie Pueblo Lisli, at Vilma Kakam. Emma Gonzales, yan, shoutout po sa inyo. Rasol Banalan, shoutout po sa inyo. At kung ako ay umabot sa shoutout segment at doon sa mga hindi po na shoutout, damihan nyo po yung pagkomento kasi baka ho natatabunan. Hanggang sa muli, bye-bye!